Hello mga loves and welcome back again to my YouTube channel. So for today's video, ibabahagi ko naman po sa inyo ang tatlong legit na online lending applications na nasubukan ko ng hiraman na kung saan nga po ay nag-disburse sila ng pera via GCash. At dito mga loves ko, ito yung mga platforms din na kahit ikaw ay may credit history ay nag-approve sila at nagpapahiram ng pera. At ito rin po yung mga platforms na kung saan nga po ay inaakala mo na reject ka na or failed yung applications mo. Akala mo floating lamang yung application mo. But then after a week or after a month, dun mo pa lamang malalaman after nga po na ma-follow up mo yung application mo sa kanila. So dito nga po sa video na ito, ibabahagi ko nga po sa inyo kung magkano nga ba yung unang pahiram nila dito kapag ikaw first timer user, kung ano-ano yung mga deductions nila dito, at kailan mo ibabalik yung pera na nahiram mo. Kung bago ka pa lang po dito sa aking YouTube channel, please consider to subscribe na muna and click mo na rin po ang notification bell dyan para naman lagi kang updated sa mga incoming videos na ina-upload ko dito sa aking channel. Sa disclaimer na muna, hindi ko po ito pinopromote at hindi rin po ako hente ng mga platforms na babanggitin ko sa inyo ngayon. So ano man pong maging decision nyo, nasa inyo na po yan kung still ay hihiraman nyo pa rin po ito ng pera or hindi. So una nga po ay si MyPera online loan application. So after 2 weeks nga po na makapag-apply ako dito kay MyPera ay ine-expect ko na reject na or failed yung application ko dahil wala naman po silang pinadala or wala silang sened na notification after 5 minutes nang makapagtapos ako ng application dito. Unfortunately, after 2 weeks po nga noon, nung i-install ko na yung application nila sa cellphone ko, bigla na nga lang po sila nag-send ng buong 600 pesos. At doon nga po, anong binalikan ko yung account ko sa kanilang application, doon ko po nakita sa loan details na within 7 days lang ay kailangan kong ibalik ang halagang 852 pesos. So, lumalabas na 252 yung pinakang interest ng 600 pesos na pinahiram nila sa akin. At noon nga po, nung after 1 week noon, nang naibalik ko, before ng due date ko, inapprove ulit nila ako ng 1,400. Another within 7 days only na repayment. At ang ibabalik ko nga daw po noon is aabutin na 1,900 pesos. So lumalabas po na 500 pesos yung interest na pinatong nila doon sa 1,400 na inapprove nila. So, hindi na ako umulit na manghiram dito ng pera dahil nga po para sa akin ay loan shark siya. At within 7 days lang ay kailangan ng ibalik yung nahiram na pera. So, ito lang yung sinasabi natin na kapag ikaw ay first timer borrower dito, mostly talaga is within 7 days lang po yung unang repayment terms na binibigay nila. At dito ay MyPera, kahit ikaw ay may credit history, ay nag-approve sila. Yun nga lang ay mag-i-start ka sa pinakamababang amount dahil nga po sinusubukan ka kung good payer ka ba dito or hindi. At dito naman, parang maganda naman siya dahil nga po nung second time, in-offer nila sa akin dito is 1,400. So, lumaki po yung credit line or lumaki po yung offer nila sa akin after nung before 7 days na binalik ko kagad sa kanila yung unang hiram ko na pera. And dito mga loves ko, so wala naman po ako ditong na-receive na follow-up calls and text mula sa kanilang mga ahente at wala rin naman akong na-receive na harassment dahil nga po, before nga po ng due date ay binayaran ko na po siya. At yun nga po ay hindi ko na po ginrab o hindi ko na po inulit na manghiram dito. Although tumaas na po yung offer nila dahil nga po is malaki rin po yung interest na pinatong nila. So para sa akin, loan shark siya dahil hindi man lang sila nagbigay ng mahaba ng term for the second time na inapprove nila ako doon sa pangalawang hiram ko. The second nga po dyan ay CFT Lending online applications na kung saan nga po first time ko namang hiram dito ay nag-approve kaagad sila at na-disburse agad-agad sa GCash account ko. At dito nga po mga loves ko, so in-approve lang po nila yung loan application ko for only 300 pesos. So hindi na rin na po masama dahil nga po sinubukan ko na nga rin lamang po siyang hiraman
kahit ikaw ay may credit history, ay nagpapahiram din sila ng pera. At dito pa yung FT lending, so mababa nga lang po yung interest sa unang hiram mo dito. Dahil sa 300 nga po na in-approve nila, ay kailangan ko lamang po na ibalik ay 352 pesos. So lumalabas nga po na 52 pesos lamang po yung interest niya doon sa 300 pesos na na-receive ko. At yan ay buo ko nga din po pala na na-receive yung 300 pesos sa GCash account ko. At dito po ay within 7 days nga lang din po ay kailangan mo na nga po na ibalik yung pera. So after nga po na makapag-repay ako dito nang wala pang 1 week, so ina-expect ko, so tataasan na nila yung offer nila for the second time na hiram ako dito ng pera. Wala pa sa due dates, binayaran ko na po siya kaagad. At yun, so in-approve lang ulit nila ako ng 300 pesos doon sa pangalawang loan ko. So hindi na po siya tumaas o hindi man lang nila dinagdagan yung offer sa akin. So still 300 pa rin. At tumaas po ng 90 pesos yung interest na babayaran ko within 1 week lang din ulit. So, kailangan kong ibalik 390 pesos. So, masasabi ko lang po dito kay FT Lending, so may pagkakuripot dahil nga po napakaliit naman ang amount na in-approve nila at na-disburse nila sa GCash account ko. Kahit na doon sa reloan na in-approve nila, ganoon pa rin, same amount, 300, yun nga lang tumaas po yung interest na pinatong nila doon sa 300 pesos. And dito wala naman po akong na-receive na any follow-up calls galing sa kanilang ahente para mag-follow up ng aking repayment dahil before due date ay nabayaran ko na nga din ulit siya. At yun na nga po, so hindi ko na siya ulit sinubukang hiraman dahil nga po maliit lang po yung amount na pinahiram nila dito kahit nasa second loan ko. Last nga po na ibabahagi po sa inyo ay si Gold Pocket VIP Online Loan Applications. So ito naman po si Gold Pocket VIP. So after 1 month nang makapag-try ako na mag-apply dito, so ina-expect ko reject na or failed na yung application ko dahil wala naman pong notification within the day nung mag-apply ako. At yun nga po, unexpectedly nung i-install ko na po siya cellphone ko, ayun, bigla na nga lang din po nag-disburse at may na-receive ako na 1,500 pesos. Nung pinalikan ko yung account ko sa kanila, na-approve po nila dyan sa akin ay 2,000 pesos. At ang na-send lamang po nila sa akin ay 1,500. Hindi mo full na ma-receive yung 2,000 pesos na na-approve dito dahil 1,500 lang yung di-disburse nila na pumasok sa GCash account ko. At within 7 days lang ay kailangan mo na rin po siya na ibalik. At dito nga po ay kailangan mong ibalik ang full na 2,260 within 7 days. Dahil nga po marami sila ditong deductions at mataas po yung mga charges nila na binawas doon sa loan approval. So kagaya po ng extension fee na 851 which is na napakalaki na po nun. At within 7 days lang ay kailangan mo na po siyang ibalik or else magkakaroon ka na po dito ng penalty. So, ayan po mga malalabs ko. Ito lamang po yung pinaka-basic at pinaka-simple na explanation ko dito pagdating sa tatlong online lending applications na ito na nasubukan ko ng hiraman. So, para sa akin, ayaw ko siyang i-recommend sa inyo dahil nga po para sa akin loan shark siya at hindi ko full at hindi ko na-enjoy yung panghiram ko dito ng pera dahil within 7 days lang ay kailangan mo na po siyang ibalik kaagad. So, ayan, so it's up to you na po or decision nyo na po yan. Kung still, ay susubukan nyo rin hiraman dito ng pera. Para sa akin, hindi siya makakatulong dahil nga po, malaki rin po yung mga reductions sila dito. Loan share siya at within 7 days lang, kailangan mo na siyang ibalik kaagad. So, pag-isipan niyo po mga lalabs ko, kung still, hiraman niyo pa rin po ito ng pera para naman ng sa gayon, hindi rin po kayo magsisi sa huli na nakapanghiram kayo dito. At hindi rin po ninyo ma-experience yung mga harassment or either po yung mga follow-up texts and calls ng mga ahente nila na hindi natin sure kung yung maniningil ba sa'yo ay mabait ba, nakakaintindi ba, malawak bang pangunawa dahil mostly po yan dyan sa mga ahente nila kapag ikaw ay na-delete na po ng pagbayad dito, may mga kasama na po yung na harassment at kung di pa kayo magkasundo ay
may mga pananakot na po yan once nga po na tumatawag sila or nagsisend sila ng mga text messages sa inyo pong mga cellphone. Kaya nga po pag-isipan nyo at aralin nyo kung sadya nga ba na makakatulong sa inyo yung mga online lending applications na ito na nabanggit ko para naman at the end of the day ay wala po yung pagsisisihan. So thank you for tuning in for ng mga lalabs ko. Marami pong salamat. Hanggang sa muli po. Bye-bye.